Ayun! So good evening sa inyo guys. Ngayon po ay April 29, 2021 at maganda ulit yung closing ng ating market. So pa-reverse na ba yung ating direction sa kanya. So nag-gain po yung ating index. Umakyat tayo 6,487.51 na naman. Ayan. So medyo maraming na naman naglundagan na stocks and then napansin nyo siguro nasa mining sector pa rin po karamihan ng mga traders at saka investors natin. Kasi makita mo mamaya titignan natin siya, more than 2% na naman yung inakyat ng kanilang index naman. Then meron tayong pa isa-isa na umakyat. Nakita natin si Del Monte. So kaya nag-trending ngayong araw na to. And then marami pa tayong ibang stocks na gumagalaw naman hanggang sa ngayon po, okay? So pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks. Ito si ASN. So nanguna pala siya dahil sa kanyang FOO. Meron na po siyang price na sa 6.5. Pero yung kanyang price action sa ngayon hindi maganda. So si Del M, ito yung winner natin of the day. So umakyat siya ng 19% yata. Yung nakita ko sa kanya. So balikan natin mamaya. Pero medyo maraming nakulong sa bandang taas. Si dito natin. So hindi pa rin masyadong gumalaw. Apollo, PHA, si BHI. Ang lakas ng correction nitong si BHI. So, tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. And then, si Primex po natin, ilang araw ko nang napapansin, puro net foreign buying itong si Primex po natin. So, tingnan natin, baka meron siya catalyst, no? And then, pag-usapan po natin yung ating PSEI index naman. Okay? So, as usual guys, kung bago ka dito sa ating trading channel, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer sa kanya. So, sabi ko nga po, ito ay personal na pag-aaral lamang natin dito po sa ating stock market. Gamit nga po yung tinatawag natin na technical analysis naman sa kanya. So, yung decision ng pag-buy, pag-sell, or pag-hold ng mga stocks is nasa sa inyo po yan kasi meron pong risk dito po sa ating stock market na pwede kang malugi pag medyo mali po yung napili mo na stocks naman sa kanya. Okay? So, sa mga bago po dito sa ating trading channel, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palapi Trader na YouTube channel para updated ka po kasi meron po tayong review sa kanya everyday dito sa ating technical analysis. So, pwede mong balikan yung mga nakaraan and then i-check mo kung tama nga po yung mga ginagawa naman natin na procedure sa pag-aral po dito sa ating stock market. So, pwede mong balikan kung hindi mo pa napanood yung iba. And then, meron tayong mga company reviews. So, siguro, by weekends, pag nagkaroon tayo ng time, review natin sina Del Monte kasi meron siyang IPO. And then, si Mondinisen natin. So, tuloy na po yung kanyang IPO naman. So, sobrang bigat ng mga to, di ba? So, nasa 70 billion itong si Mondinisen. And then, si Del Monte natin is nasa 40 billion yata yung kanyang IPO naman. And then, tignan mo na lang yung mga sample trades natin sa kanya. And then, yung ating mga technical indicators, so, nandiyan lang po lahat yan, mga basic. Pag-aralin po natin yan, baka magamit natin sa ibang mga trading platforms. Yung ating building your fundamentals, kailangan po natin to para po ma-manage po natin yung risk dito naman sa ating stock market. And then, salamat po dun sa mga patuloy na nagsusubscribe dito sa ating Palapi Trader na crypto channel natin. So, kahit na hindi pa naman tayo masyadong nag-upload sa kanya, so, antay mo na lang ng konti. So, nire-review ko kasi yung pinaka-setup natin dito sa ating crypto para naman medyo maganda yung ating discussions sa kanya. So, sa ngayon, puro basic muna yung nakalagay dyan. Nilalagay ko po kasi inaral ko pa nga din po yung ating trading platform na si Binance naman. Ayan. So, pakita ko sa inyo isang sample ng tin-trade natin dito sa kanya. So, ito yung mga nakita natin. So, nandito sa bandang right side, yung mga gain or percent change nila for the last 24 hours. So, makita mo dito, ang lalaki ng galawan po dito sa ating Bitcoin. So, yun nga lang, malakas yung volatility sa kanya, kaya konting ingat pag pumunta po kayo dito. So, wag kang gagamit ng margin muna kung medyo bago ka kasi sobrang galawan nga po dito. So, makita mo halimbawa, meron yung tinatawag nila na ICO, Initial Coin Offering. So, ito sa first day niya, itong CEPS natin, umakyat siya ng 409%. So, ganyan po ka-volatile yung mga galawan. And then, for the past 24 hours, umakyat nga itong CEPS natin ng 46%. So, sobrang laki, di ba? So, ganyan kalakas po yung volatility. Siyempre, yung risk, ganyan din po kalaki. Kaya, sabi ko sa inyo, pag-aralan mo muna to bago ka pumasok naman sa kanya. So, huwag niyong kalimutang subscribe tong Palapi Trader na crypto channel natin. So, in time, maglalagay po tayo ng mga posts or daily reviews naman sa kanya. Okay? And then, wag mo akong kalimutang i-follow dito sa ating social media. So, meron tayong Facebook account na Palapi Trader. So, nagpo-post tayo dito ng mga related po lahat sa ating stock market. Ganun din po sa ating Facebook page.
So, tingin tayo dito sa ating mga news. Galing po dito sa ating Twitter account. So, follow mo din ako dito guys ha. So, meron tayong dumating na 2 million are expected to arrive in May. Pero meron tayong dumating nga po ng mga vaccines galing pa rin sa ating Sinovac naman sa kanya. Ayan. So, pwede nyong puntahan itong Twitter natin and then buksan to para makita po natin yung details. So, patuloy po na dumarating po yung ating mga COVID vaccine. So, maganda yan. And then, makita mo, di ba, medyo pabagsak po yung ating daily cases sa kanya. Hindi ko napansin kung ilan ngayon pero tingnan natin. Yung kahapon kasi, 6,000 daily cases naman siya. Ayan. So, patuloy na nagpo-procure po ng vaccines yung ating government, which is good kasi napapababa po yung rate ng ating transmission. Plus, yun nga, na-extend nga pala, di ba, kagabi, yung pinag-usapan natin, or hindi ko lang kung na-post ko dito sa Facebook. Ang sabi is extended tayo until May 14 para sa MECQ naman. Ayan. So, siguro gusto ng market kasi green po yung, yung closing niya. Yung foreigners, ayaw pa rin kasi naglalabasan po rin po yung ating mga foreigners naman sa kanya. Ayan. So, eto nga, sabi ni COL Financial, ASEAN's aggressive expansion is underway but future growth is already priced in. So, parang sinasabi ni COL Financial, mukhang mahal daw yung presyo ngayon na 6.8 ba yung closing natin dito kay ASEAN. So, tingnan natin mamaya. So, merong review si COL Financial natin. So, ito kasi si COL Financial, majority na review, nakabase siya sa fundamentals. Ayan. So, tayo naman, technicals. So, magbe-base tayo kung ano yung galawan po ng ating mga charts naman sa kanya. Ayan. So, yung iba pa, puro ASEAN yung nababasa natin AC Energy 63 megawatt solar farm in Zambales goes online. Ayan, so laki niya, no? Daming solar farm itong si AC Energy natin. So, ito yung sabi ni DA Market Securities, magkakaroon po ng IPO yung isang unit po ni Del-M natin. So, si Del Monte Philippines Incorporated naman. And then, magkakaroon nga siya ng halos 40 billion, diba? 38.3 billion pesos na IPO naman niya. Ayan. So, malaki po yan. Kaya, medyo gumanda yata yung chart, pumitik kanina, di ba? Pero si Didi hindi pumitik nung nag-IPO si Didi MPR natin. So, yung sabi naman ni Phil Stocks, bargain hunting of the heavyweights help the climb today with SM Investment and SM Prime Holdings went to the top 6 gainers according naman sa ating Phil Stocks Research Associate naman sa kanya. Yan. So, pasadaan nyo lang po kung ano yung nakalagay dito. Si Mac, so mag-enter yata sa mining itong si Macro Asia. Ayan, so meron siyang Macro Asia Mining Corporation kasi di ba hindi man yung mga mining natin. Ayan, so baka dumugin itong si Mac natin. Tingnan na lang natin kung ano yung gagalawan po ng kanyang mga price action naman. Si Now, an independent public policy organization has urged the NTC to help fast-track the collection of over 2.56 billion unpaid fees from Now Telecom. Ayan. So, medyo bad news pala to kay Now. So, ingat-ingat tayo kasi naniningil po yung NTC dito kay Now naman natin. So, yung iba pang news, ito nga pala, magpapadala ng tulong ang Pilipinas sa India kasi sobrang dami nga po na affected ng COVID cases po doon. So, baka makatulong yung mga lockdowns na ginagawa sa Pilipinas. Baka pwedeng i-benchmark ng India. Pero ang laki kasi ng population ng India. So, halos 1 billion na ba? So, kasi laki yata ito ng China So, pag talaga nagkaroon ng outbreak, sobrang lakas or sobrang dami, kagaya na nangyari sa Pilipinas, diba? So, mamaya, i-compare natin yung ating daily cases po ng COVID dito sa India at saka sa Pilipinas naman. So, anyway, ito na yung final price po ni ASEAN natin, nasa 6.5 pesos naman. So, mamaya tingnan natin yung kanyang pinaka-technicals naman. So, marami pang nakalagay dito. IMI grows 28%. So, mukhang maganda yata yung kita nitong si IMI. Sabi naman ni 2Trade Asia natin. So, AP 6.2 billion plus 200%. Wow, kumita ito si AP natin. AAB plus 276%. So, parang yung mga energy companies natin, saka mining na lang yung kumikita sa ngayon. Ayan. So, naka-attend ba kayo nung yung merong program itong si 2Trade Asia natin, di ba? Yung ating, yung mga bago, yung mga gusto matuto about sa stock market. So, tapos na yung kanilang program. So, sino kaya tumama nung 25,000 na pa-premium nitong si 2Trade Asia naman natin. Okay? So, yun po yung mga news na nakalap natin dito sa ating Twitter. So, sabi ko sa inyo guys, kung gusto mo mag-aral, kasabay natin dito sa ating stock market. So, sasama din natin yung crypto natin pag nagkaroon na tayo ng time. Is bisitahin mo po itong ating Patreon account naman. So, sabi ko sa inyo,
meron tayong mga kanya-kanya levels ng mga traders dito na community na ginawa natin. So kasama po natin silang trade during the day. And then meron din naman tayong mga lectures na prepare para sa makasama natin. Mga basic lang naman. Pero kung hindi ka pa masyadong marunong, pwede ka pong pumunta dito para mas maintindihan mo po yung mga kailangan natin na basic po dito sa ating stock market naman. Okay? So, yun po yung ating mga plugging. So, tingin tayo dito sa ating Trade Asia na platform. So, makita mo nga dito, yung ating index is gumalaw. Maganda po yung galawan niya. So, makita mo, paakyat lahat yung, yung mga sectors natin sa kanya. So, si mining, so, umaga pa lang, mataas na talaga siya. So, makita mo dito, ayun grabe 2.73%. So, sabi ko sa inyo guys, ito yung mga leaders na pag nag-reverse yung direction si market, mas lalo pang gagalaw yung kanilang mga price action kasi nga sila na po yung nauna. So sila yung leader natin as of this time naman. So yung iba sumasabay lang sa galawan po ng ating mga mining sector naman. So makita mo 0.3 lang sila pero siya 2.73%. So yung ating pinaka-index, nag-gain po tayo 0.284%. So hindi naman gano'n kalaki pero ang noticeable sa kanya, makita mo dito, medyo lumiliit yung ating net foreign selling. So, meron pa rin, lumalabas pa rin po yung ating mga foreigners pero medyo nag-subside. Meron tayo ngayon na negative 396 million na lumabas na foreigners naman. So, dahil medyo mahina pa rin nga, baka hindi masustain yung pag-rebound. Pero at least, maganda na po yung pinakita. At least hindi ka nakakabahan na magbe-breakdown tayo doon sa 6,300 levels naman natin sa kanya. So, ayan nanguna si GGS, di ba? Sabi ko sa inyo, ng mga huli, ito yung isa sa mga napapansin ko na malaki yung chance na mag-rebound kasi nga nasa oversold condition. So, blue chip naman yan. Babalikan po yan ng mga investors or traders pag sobrang oversold na po yung ating mga condition. So, ayan kahit si Ali, di ba, yung sinasabi natin sa kanya, si MPI yung pinaka-winner natin dito po sa ating blue chip index naman. Okay, so tingin tayo sa ating chart. Galing pa rin kay Trade Asia, syempre. Makita mo dito guys, yung ating trend line sa kanya. So medyo maganda siya, di ba? Kasi parang gusto mag-breakout dito sa MA20 at saka dito sa downtrending lines na dinodrawing natin last time kay PSEI. Actually, halos nakalusot na siya. So, dito sa 6,487. So, sana ma-sustain yan. Ang kulang na lang talaga natin is volume naman sa kanya. Yan. So, nag-rebound siya ulit pero nasa bearish condition pa rin naman tayo kasi nga below pa rin ng RSI 50 yung ating RSI level naman. So, tingin ko pag meron lang pumasok dyan ng foreigners, konting pitik lang, gagalaw naman po yung ating index naman sa kanya. Okay? So, tingin tayo dito sa mga news na nakalap natin. So, meron tayong dalawang contradicting news dito po sa ating PSEI. So, yung negative news muna. So, ang sabi nitong si Inquirer.net natin, for the third month in a row, so 3 buwan na daw na sunod-sunod, more dollars leave than enter PH economy. So, obvious naman, di ba? Kahit doon sa ating PSE stock market, makita mo, patuloy na lumalabas po yung ating mga foreigners for the last 20 days. So, halos isang buwan na nga na patuloy na lumalabas po yung ating mga foreigners. So, alam mo na kung bakit. Yung mga business kasi hindi naman masyadong gumagalaw. So, medyo lugi. So, talagang alis yung investor. Pupunta na lang siya sa mas magandang market, kagaya ng ibang Asian countries or dun po sa ating US market naman sa kanya. Yung isang good news na sinasabi dito, galing naman kay ABS-CBN, ang sabi niya, IMF says PH economy could grow by 6.9% but warns of COVID-19 risk. So siguro assuming na maging maganda yung vaccination program, bababa yung COVID cases, and then mabuksan ulit yung economy, possible po yan, 6.9% dito po sa ating GDP. Pero yun nga lang, yung current GDP natin talagang bagsak na bagsak siya. Meron ako nabasang article na doon yata sa kabila, more than 30% yung binagsak ng ating GDP as compared nung last year na negative 9% lang yung bumagsak sa kanya. So, naging worse pa nga tayo for this year kasi nga paulit-ulit po kasi yung lockdown naman natin sa kanya. So, pero nonetheless, sabi ko sa inyo, okay na yan kaysa yung nangyari dito sa India, di ba? So, sobrang dami kasi ng namamatay na po doon dahil sa COVID-19. Ngayon,
tingin tayo sa ating COVID-19, compare natin sa India. So makita mo dito, yung sabi natin kahapon, yung ngayon hindi ko napansin 6,877 yung cases po natin kahapon sa kanya. Hopefully mas mababa ngayon. So makita mo medyo obvious nga po yung pag-downtrend. So masang-ayon din yung ating Okta research naman sa kanya. So ang sabi niya, yung reproduction rate ng virus is bumababa na rin siya. So, yun nga, dahil nagkaroon tayo ng lockdown, so walang masyadong nagkakaroon ng mga contacts or malayo dun sa mga affected na hindi natin alam. So, kaya ganyan, bumabagsak po yung ating cases. So, yun nga lang, pag binuksan ulit yan, mag-shoot up ulit yan. So, kaya, ang sabi ni President Duterte, stay inside lang muna until second week of May naman yung extension po ng ating MECQ. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, pag tumingin ka dito sa India, hindi pa makita na nag-ano siya nagda-down trend. So kumbaga, araw-araw po umakyat po yung cases ng India. So makita mo ngayon, yung cases nila kahapon lang daily cases po yan 379,308, di ba? Grabe yan. So, ang dami po nagkakaroon ng case. So, di ba, kung meron siyang mortality rate na sabihin mo na 2%, 1%. So, ang laki po ng dami ng namamatay na tao dyan po sa India dahil sa COVID. So, very, very alarming yan. Actually, yung ating mga global countries nagkakaroon ng yun nga, pessimistic condition or rather takot na kasi possible kasi magkaroon ng outbreak pag ganyan. So ang source is yung India kasi mas mabilis kumalat yung virus, mas mabilis yung mutation. Baka magkaroon ng mutation na yung sobrang resistant sa mga vaccines natin. Yun yung worry ng ibang mga countries naman sa kanya. Kaya marami nagbibigay ng aid ngayon dito po sa India. Kasama na yung Philippines, di ba? Yung nabasa natin kanina, tutulong din daw po dito sa India naman natin. Okay, so sana bumagsak na yung kanilang COVID cases. So tingin tayo dito sa ating world indices naman sa kanya. So makita mo, yung futures ngayon is mukhang maganda itong si US. So buti po sa US, no? Laging green yung kanilang market. So kapon, nag-red naman sila pero hindi naman ganun kalaki. So yung pinakamalaki nila is negative 0.48%. Parang normal correction lang naman siya. Dito sa bandang Europe is green siya. So sumusunod normally ito sa ating US futures naman. So, okay sila. And then, dito sa bandang Asia, tingnan mo, green po lahat. Ayan. So, sumunod din si PSEI naman natin. So, hopefully, ganyan yung lagi mangyari sa kanya. Pag green dito sa Asia, isasabay po yung ating market. Kasi, ang madalas mangyari naman last time dito sa ating index is, yun nga, bumabagsak tayo. And then, yung cases po natin is, or rather, yung ating index is, ibang-iba yung galaw dun sa ASEAN. So, umakyat si ASEAN, tayo bumabagsak. Pero ngayon, mukhang sumabay tayo for the last 2 days naman. So, hopefully, more bounce to come po kasi umakyat na dito sa MA9 yung ating index naman sa kanya. Okay? So, yun po yung ating overall perception dito sa ating market. So, medyo optimistic tayo ng konti ngayon as compared for the last 2 days ng trading naman natin sa kanya. Okay? So, pag-usapan na po natin yung ating mga trending stocks. Ayan. So, mukhang papunta sa oversold condition itong si ASEAN natin. So, ayaw yata ng mga investors dun sa presyo ng ating FOO. So, ang sabi kasi is, meron siyang, hanapin ko lang yung disclosure So, ang pinaka-confirm na FOO price niya is 6.5 pesos per share naman. Ayan. So, yan ba yung pinaka-fair value nitong si ASEAN natin? Kaya, umaalis muna yung ating mga traders sa kanya. So, tingnan po natin yung ating stock info. Tingnan natin kung meron ba net foreign selling itong si AC Energy. So, nag-loss po siya, negative 3.57%. Meron tayong net foreign selling. Maliit lang naman, negative 1.5 million naman sa kanya. So, sino ang seller natin? So, dalawa. Ito po si Abacus at saka si COL natin. So, nagtulong sila. Yung more than 40% is galing sa kanila. And then, ang sumalo sa atin is si COL natin. So, alam mo naman si COL, mga retail traders karamihan. So, hindi yan kakayanin kung nabubuhos po yung ating mga foreigners naman sa kanya. Ayan. So, tingin tayo sa kanya technical. Pag-aralan po natin yung galawan niya. So, not so good. So, meron na kasing established na trend yung ating RSI sa kanya. Pabagsak talaga siya. So, tingnan natin for the coming few days kung mag-subside yung yung selling nitong ni ASEAN natin kung sakali man. Siguro ilalagay ko muna yung support dito sa 6.5 kasi ito naman yung usapan natin sa final price ng kanyang FOO, and then hopefully pagdating dyan is ma-realize sa mga kasama natin na merong value dito kay ASEAN naman natin. So sa ngayon
downward to sideways po yung condition nitong si ASEN. And then naglilin tayo na baka downward pa nga siya until such time na ma-retest po natin yung 6.5 pesos naman natin sa kanya. So siguro ito yung pinaka-limit niya for the short term. So depende yan sa guys, sentiment po ng ating market. So pero sa ngayon nakita natin hindi niya tinanggap na maganda kasi medyo meron siyang selling volume. So malaki kasi yung volume na lumabas and then nagkaroon tayo ng red candle naman sa kanya. Ayan. So, yun po yung nakita natin kay ASEN. So, next po natin, yung isang lumipad na stock. So, grabe itong si DELM natin. No? So, ang ganda ng galawan niya. So, laki din ng volume pero medyo oversold na itong si DELM natin. So, or rather, overbought. So, yung ating pinaka-RSI sa kanya is nasa 85 na. And then, medyo marami siyang inipit. So, umakyat siya. Tingnan natin nag-gap up siya, umakyat siya kagad ng 3.87%. Laki grabe pala itong si DLM natin. So siguro medyo marami yung na-trap dito kasi akala nila magkakaroon ng ceiling itong si DLM naman natin. Anyway, nonetheless, nag-close siya, maganda rin naman. Tingnan natin yung kanyang performance dito sa buyers and sellers. So si Call, meron siyang 26.97%. Nagtulong sila ng Teamso natin. So si Call din yung ating sellers, 21.67%. Ang laki pa rin naman, di ba? Kung nabili mo siya kahapon, 19.93%. Pero meron tayong net foreign sa kanya na negative 5.3 million. So nagka-cash out muna, syempre, yung ating foreigners. Kasi ang laki naman ng galawan po nitong si DELM naman natin. So tingnan natin sa kanyang 5-minute chart. So mukhang pump itong nangyari kay DELM natin. So after niyang umakyat, hindi na po masyado naka-recover yung ating pinaka-price action naman sa kanya. Ayan. So makita mo, hanap tayo ng resistance. Meron pa ba? Meron naman yata dito sa bandang kaliwa. So sakto, no? Ito yung pinaka-resistance dito sa bandang taas. So yan lang muna yung ilalagay natin sa kanya. Maganda pa rin naman yung galaw niya kasi 'di ba lahat naman ng indicators maganda sa kanya. Hopefully meron siyang rebound para yung medyo naipit dito sa taas. Medyo makabaw sila ng kanila risk. So pinaka-resistance natin 16.07. Hanapin natin ng konti yung support. Medyo volatile siya So lalagyan natin dito. So pinakamalakas siguro dito sa bandang gitna niya at 12 pesos or 13.3 yung pinaka-support level po nitong si DELM naman natin. So tingnan mo na maigi, baka mabutas yan bukas, baka profit taking pa yung iba. Pero sa laki ng volume and then na-sustain naman niya yung current level niya. So tingin natin, baka in the coming few days makarecover po itong si DELM naman natin. So alam niyo siguro yung pinaka-catalyst natin sa kanya, yun nga, magkakaroon po ng IPO yung isa niyang unit, si Del Monte Philippines Incorporated natin. And then, medyo malaki yun. So, siguro, iniisip ng mga tao, magkakaroon ng pondo ulit itong si DELM natin, yung pinaka-mother company nila, galing po dun sa IPO ng kanyang subsidiary naman. Ayan. So, anyway, abangan natin siya. So, meron siyang news dito, Del Monte Pacific Limited, DELM po natin, Del Monte Philippine sets sights on raising 44 billion pala, laki pala, 44 billion via IPO naman. So pero kung traders ang usapan, medyo mabigat po itong si DELM naman natin. So meron siyang details dito, pero anyway, gawin ko siguro na review to para mas makita natin saan ba gagamitin ni Del Monte natin yung pera na ma-raise po niya dito sa ating IPO naman sa kanya. Okay? So yun po yung ating observation sa kanya. Si dito, wala pa rin tayong catalyst kaya medyo mahina. Yung gain natin sa kahapon, kinain din niya. And then mukhang patuloy na naghahanap po ng support itong si dito naman natin. So hopefully yung pinakamababa natin last time sa kanya dito sa around 9.7 or 9.65. Yung pinakamababa natin, 9.64 last time or 9.6, yan po yung maging support level natin. Kung meron pa rin shakeout itong si dito naman natin. So May, yung inantay natin na catalyst, isang opening niya dito sa Metro Manila pero wala pa naman, di ba? So hopefully by second week of May, mabuhay ulit itong si dito natin. Pero sa ngayon, medyo mahina po siya kasi yung ating RSI location nasa baba ng ating bullish level naman. So medyo bearish po yung pinaka-RSI level natin kay dito CME Holdings. And then nag-cross down na ba? Hindi pa naman nagko-cross down yung ating MACD. Pero malapit na yan. Pag magkaroon pa ng isang red candle, possible, magko-cross down yung ating MACD
level naman sa kanya. So, either sideways to downward, pero naglilin tayo, baka downward po muna itong si dito, CME Holdings naman natin. Okay, so wala tayong news. Next, si Apollo. So, meron nagtatanong sa atin kanina, mining din naman itong si Apollo, bakit hindi siya umakyat? So, ang nakita ko lang naman sa kanya, kaya hindi siya umakyat, hindi pa rin naman kasi nagmimina, di ba? So, nandun lang yung barko natin. Wala pa rin tayo makita news kung nag-start na ng excavation or siphoning itong si MB Siphon 1 naman natin. Ayan, so, siguro hanggat wala yung news na yun, baka matamlay muna yung mga traders natin dito kay Apollo kasi medyo pabagsak yung, yung ating RSI sa kanya. Makita mo naman dito. Wala siya masyadong momentum and then below 50. So, medyo pabagsak lahat ng indicators na nakita natin sa kanya. So, more on the defensive side na nga itong si Apollo natin. So, yung sinasabi natin kahapon sa kanya na medyo okay pa yung trend lines dito sa ating MA20. Mukhang basag siya ng konti. So, maghahanap po ng support itong si Apollo naman natin. So, immediately, ang pinaka-support natin sa kanya is 0.2 dito sa ating MA100. Hopefully, mag-bounce lang siya until such time na makonsider ulit natin na sideways to upward yung condition naman niya. Pero sa ngayon, meron po siyang small pattern dito. Meron siyang sinusundan na trend lines which is pa-downward. So, descending triangle po yung formation na nakita naman natin kay Apollo naman natin. Okay? So, next si PHA. So, bagsak din. So, nirecover din niya yung gain. Nag-loss din siya. So, hindi pa rin maganda yung sentiment dito kay PHA kasi wala daw siyang catalyst sa ngayon. Kaya ganyan, sideways to downwards din po yung nakita natin sa kanya. Yung ating pinaka-RSI below 50. So, bearish din itong CPHA po natin. So, tingin tayo dito sa kanyang buyers saka sellers. Si dito, nakalimutan natin. So, ang pinaka-buyer natin is 29.72% galing kay call. And then, 31.94%. Ayan. So, mas marami po yung seller na CUL Financial. So, nag-loss po siya, negative 2.74%. And then, meron siya net foreign selling na negative 241 million. Kay dito naman, nakalimutan natin silipin. So, negative 2.68%, net foreign tayo, negative 2 million. And then, ang seller po natin is si CUL Financial naman. Okay, so ganyan lang muna itong si PHA po natin. So, mahina, below RSI 50 guys. So, medyo iniiwasan po natin yung mga stocks na below RSI 50 or nababasag yung mga trends kasi wala dyan yung sentiment ng ating mga traders sa ngayon. So, tapos, ito yung malakas ngayon. Sino kayo nagbenta dito kay PHA natin? Kumbaga, party pooper yung si BHA natin. So, ang ganda ng galaw niya kasi for the past few days. Akala ko nga, meron pa siyang kasunod na galawan. So, pero ngayon, lakas ng selling natin sa kanya. Tiga sa 5-minute chart. Ano bang nangyari dito kay BHI? So, sa opening pa lang pala, medyo malakas na yung selling niya. Okay naman siya sa opening pala. So, nag-start yung sell-off natin dito siguro mga 11:40 kasi ang laki ng volume dito. So, after netong malaking volume na selling dito, nag-boost na siya kaya nagtuloy-tuloy po yung sentiment na hindi maganda para dito kay BHI naman natin. So, tingnan natin yung kanyang stock info. Dito baka makita natin. Sino yung nag-boost kay BHI naman natin is wala masyado, no? So, pero ang majority, makita mo guys, tingnan mo, ang daming brokers dito, di ba? Nakalagay dito sa kanya, ang dami. Pero yung percentage, ang pinakamarami is si call. So, gandun din sa ating mga buyers, halos wala dun sa iba. And then, ang buyers lang po natin is si CUL Financial. Ayan. So, hindi niya kakayanin pag nambuhos po yung ating mga retail traders na walang kasamang either malalakas na brokers naman natin. Pero meron siyang net foreign buying pero hindi ko i-consider na okay yan kasi yung price action naman natin sa kanya hindi maganda kasi nag-breakdown po yung ating galawan naman sa kanya. So nag-loss siya, negative 13.79%. So naghahanap ako kanina na reason bakit biglang binato itong si BHA natin sa ganda ng kanyang technicals. Wala naman po akong makita sa kanya. So anyway, broken po yung ating uptrend na channel sa kanya. So, tingnan mo na lang yung risk mo muna sa kanya. Hopefully, mag-rebound na lang siya dito sa ating MA20 as a next support level naman sa kanya. And then, mag-subside yung sell-off natin or mag-bounce naman siya malapit dito sa RSI 51 level naman natin. So, wala pa tayong makitang catalyst dito kay BHI naman po natin. Okay? So, next po natin si Primex. Ito pa, sa akala ko din tutuloy itong si Primex. Pero nagkaroon din siya ng busan sa closing ba to? Tingnan natin So, medyo lumaban siya kanina Meron siyang shakeout and then umakyat.
Pero yun nga, mukhang pinump siya ng umaga and then saka naglabasan naman yung ating mga trader sa kanya. Ayan. So anyway, intact pa rin naman yung ating trend sa kanya. Kasi eto, meron siyang sinusundan ng trend lines. Gamitin mo na lang as a guide. So pag na-break kasi yan, makita ng lahat yan. So baka maglabasan muna yung ibang mga kasama natin. Pero nandiyan pa rin naman eh. So tignan mo na lang, i-manage mo na lang po yung risk mo. So ito yung trend channel natin sa kanya sa ngayon. So nasa support level pa rin naman itong si Primex naman natin. So yung ating RSI above 50 pero may konting warning sign yung ating MACD kasi yung blue nasa ilalim naman ng ating red line naman sa kanya. Okay? So tingin tayo dito sa kanyang buyers sa sellers. So nag-gain naman siya 2.19%. So kung medyo nakabili ka sa taas, medyo naipit ka during this time. So meron siyang net foreign buying 3.29 million. So okay naman siya. So ang seller natin is bakit kukunti yung seller natin pero tingnan mo medyo nambuhos yung ating mga traders sa kanya. Anyway, si Cole ang sumalo and then majority ng sellers natin is si CUL Financial naman. Okay, so yun po yung ating mga reviews. So balik tayo sa ating PSEI index. So medyo gumaganda yung galawan po nitong CPSEI. Hopefully magtuloy-tuloy yan para makabawi naman yung ibang mga hawak natin ni stocks. Yung ating mga trending stocks especially hindi masyadong maganda yung galawan, no? So yun nga ang sabi ko sa inyo guys, nasa mining sector pa rin po yung ating mga kasama. So doon na lang ako naghahanap ng mga tinitrade ko ng stocks sa ngayon kasi yung iba, yung sina property, sina holdings, industrial, saka si banks, hindi naman masyadong maganda yung kanilang mga galawan naman. Okay po, so yun po yung ating review for the day. So bago tayo mag-close, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. And then, samahan mo ko dito sa ating crypto trading channel guys. Subscribe ka lang and then wait mo lang yung mga i-upload natin. Yung ating Twitter account, so huwag mong kalimutan yan. And then, yung, dito po sa ating Palaboy Trader na Facebook account, so huwag mong kalimutan i-follow ako guys. Ganun din po yung ating Facebook page. And then sabi ko nga sa inyo, May 2, yung pinaka-opening po natin dito sa ating Patreon. So, huwag kang mag-alala. Sasama natin yung mga analysis natin sa crypto natin na tinitrade. Baka makatulong sa inyo. Especially yung ating mga fundamentals at saka risk management natin turo po dito sa ating Patreon naman. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.